Tapos na yung 10 days vacation ko sa Pilipinas. At ngayon tatapusin ko na yung kwento na naimpisahan ko. Dahil balik eskwela na naman, meron na naman akong time para mag-edit ng aking vlog. Ito yung minsan nyo lang mapanood, and as much as possible, kaya kong tapusin ito within less than 10 minutes. So let's go. Boss, mag-aral kang mabuti dyan ha. Okay, hinatid ko na siya sa school. And ngayon, kukwento ko na sa iyo mga nangyari sa amin ng 10 araw. Unang gabi, sila yung mga nakakasama ko at habang nagkasama kami, pinagplanuhan namin ang next na activities na gagawin namin dahil may 10 araw nga lang ako. Right at April, salamat sa invitation. The next day, nakiki-birthday naman ako sa kanila Jasen. Walang masyadong kuha kasi ini-enjoy ko yung moment na kasama sila. Sila na yung nakakasama ko since pandemic. Mga nature lover, outdoor buddies, sama-sama na. From mountain climbing, river trekking, falls hopping, caving, you name it, lahat ng outdoor adventure na pwede naming salihan, kasama ko sila. Kaya kapag makauwi ako sa Pilipinas, naglaan talaga ako ng araw para makasama din sila. At habang ini-enjoy namin yung birthday ni Jasen, syempre nagpaplano din kami sa aming next activity kinabukasan nito. Nagawan ko na to ng content kaya isamarize ko na lang. Again, sa Bisaya, mubu ramig kalipay. By the way, Jasen, happy birthday! And on the third day, ito na. Pinuntahan namin yung pinakadulo ng Malay-Balay Bukidnon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ito mawawala sa lista ko kapag makauwi ako. Nagawan ko na to ng separate content. If you want to know more about the details here, you may message me here and I will share it to you. Sobrang layo nito guys, kaya isang araw yung ginugol ko dito. Hindi kami lahat nakapunta dahil yung iba mayroong priority commitments. At least ito yung sinasabi kong one for the books. Naikwento ko na din ito kung paano muntik na magiging kwento yung buhay namin dito. Pero so far, wala akong pinagsisihan at nasulit ko yung third day ko dito sa Pilipinas. Sobrang ganda ng waterfalls, wala akong masabi. Kaya napamagatan ko itong sa dulo ng Bahaghari, dito ko nakikita yung ginto. At ito yung ginto sa sinasabi kong waterfalls dahil sa nilakbay at binahin namin na napakalayo pero sulit na sulit naman. Kitang-kita naman sa ebidensya ng aking sasakyan kung gaano kaputik at kahirap pasukin yung lugar doon. Pero sabi nga nila, wala yan sa nilakbay. Nasa patutunguhan yan kung sino ang iyong mga kasama. Fourth day, may mga araw na parang relax na relax ako pero may nilalakad akong papilis. Meron akong mga pinupuntahan, inaasikaso na kailangan yung presensya ko talaga. Kaya hindi ko masabing nakapagpahinga at talaga ako kasi ako lang yung nagdadrive. At ito yung sinasabi ko na kailangan yung process, kailangan ako yung pumunta dahil ako ang nagpirma. Deed of sale, dalawa to eh. At yung isa hindi pa tapos pero naumpisahan ko na so I just make sure na sulit yung pag-uwi ko. And on the 5th day, nakaschedule ako manood sana ng The Calling concert sa Cagayan de Oro pero hindi ko na natuloy, buti hindi ako nakabili ng ticket. Kasi pumunta ako ng Lagindingan dahil meron akong sinusundong bisita. Umuwi yung kapatid ko, yung kambal ko from US kasama yung family niya. At dahil dyan, parang nagkaroon kami ng mini reunion ng magpamilya. Again, marami siyang dalang pasalubong, lalong-lalong na sa anak ko. So this is the usual hospitality treatment ng mga Pilipino. Yung pagkaiba lang is buo kaming magkakapatid. Kaya tiniming ko talaga yung pag-uwi ko na makasama ko sila dahil kailangan nila ako dahil ako yung kanilang driver. Meet the Beltman. Yung kapatid kong babae, kambal ko yan. At yung husband niya, yung pinakamatangkad, Afam. Yung nanay ko at yung brother-in-law ko. Kasama din yung wife niya, yung isa kong kapatid, ako at dalawang pamangkin ko. Tawag ko dito sa kanila, The Tribe of Leia. Wala na yung papa ko, matagal nang patay. Kaya kami na lang. At habang umuwi ako sa Iligan, na-meet ko yung lola kong may sakit. Pero walang gamot na maintenance. Alam mo kung ano yung sakit niya? Kung napanood mo yung The Notebook movie, makakalimutin siya. Bago ka palang nagpakilala, ulit-ulit, mamaya, tatanungin niya ulit kung sino ka. So siya yung Rachel McAdam sa The Notebook movie. At ang kanyang sakit, kung alam nyo, Alzheimer's. Titing na sila. Titing. Si Titing to? Titing. Ka na. Oh, ikaw din Titing. Oh, congratulations. Again, bubuo ra gyapon ng kalipay akong lola. Pero sobrang lakas yung pandinig niya. Alam niya kung nililibak pa siya. Kaya minsan nagagalit siya. 89 years old na pala siya ngayon. Kalungan ni Titing. Kinsa may kalipis ka? Ay. Sa kalungan ni Titing. At para maalagaan siya ng maayos, dito siya nilagay sa Iligan. Kita mo to siya. Tita. At ito yung vlog na bihira nyo lang napanood dahil hindi ito scripted. Hindi rin ito pranks. Ito ay kwento ng mga tunay at totoong tao na sumasalamin sa tunay na buhay. Anak ni
Wala talaga siyang maalala kaya natutuwa kami. Araw-araw namin siyang nire-remind kung gaano namin siya kamahal at masaya siya sa kanyang narinig. So moving forward, dinala namin yung guest namin sa Dapitan. 2 sasakyan kami, convoy ng isang Fortuner. And para naman ma-meet nila yung sinasabi kong The Tribe of Jethro. Aminin natin, iba yung culture ng Pilipinas at saka US. Pero heto yung hindi nila matutumbasan. Ang pamilyang magkakabuklod-buklod. Dumaan muna kami sa Polanco, ang bahay ng aking pinsan kasi nandito lahat sila. And dito rin kami nag-regroup. Preparation, dinner invitation, pakilala. First time ko nga din pala dito. And na-amaze ako sa preparation na ginawa nila. Talagang masasabi kong pinaghandaan nila yung pagdating namin. Kaya parang nagkaroon ulit kami ng reunion. Magkaiba man tayo ng kultura, pinakita namin sa kanila, pinadama namin sa kanila kung paano mag-welcome ng isang turista. And na-appreciate nila ito. Short story lang. Bago sila pumunta ng Mindanao, pinagsabihan na sila nga huwag kayo pumunta dyan dahil sobrang delikado, mapanganib, and lahat ng negative vibes, negative thoughts, pina-instill na sa kanilang mind kaya nagdalawang isip silang pumunta. Kaya yung ginawa namin, pinatunayan namin sa kanila na peaceful yung Mindanao, payapa yung Mindanao, loving nation yung island namin. Hindi ko naman sila masisi kung napapabalita palagi na Mindanao puros gera, pero heto yung other side na hindi nila natuklasan. Kung ano ang meron kami, na hindi nahagilap ng kamera. Kaya dinala namin sila sa Dakak and binook sa napakagandang room na makikita yung napakagandang view. First time ko din dito guys, kaya ginawan ko to ng article para sa akin Travel Adventure Series episode. Ako ulit yung driver at pagdating namin dito, nakatatlong convoy na kami. But don't worry, I will upload a different video featuring Dakak more. At dahil nagustuhan nila, nag-extend pa kami ng isang araw which is wala sa plano. Pinakita namin yung other side sa kinakatakutan nila, kung bakit hesitant sila pumunta dito, and binigyan namin sila ng impression na kakaiba. So day 5, day 6, day 7, banana boat ride, jet ski, and other water activities na pwede naming salihan. Marami ka pang pwedeng gawin dito sa Dakak, pero bibigyan ko yan ng ibang detalye para sa ibang kwento, para sa ibang video naman. Hayaan nyo muna akong patapusin sa aking Chinese New Year Travel Adventure 10-day vacation trip dito sa Pilipinas. Pina-emerge namin sila sa tinatawag nating Filipino culture. Pinakain ng balot, pinakain ng durian, and first time din nila makatikim ng coconut juice. Pinakita namin sila kung ano ang meron kami dito sa Pilipinas, kung ano ang meron kami dito sa Mindanao. And pinasyal namin sila dito sa Dipolog. Kung hospitality lang yung pag-uusapan, hindi matatawaran yung ginawa ng pinsan ko para sa kanila. Kaya sabi ko sa pinsan ko, kapag kayo naman ang pumunta ng Macau, akong bahala sa inyo. So pagkatapos ng breakfast, nag-regroup ulit kami para umuwi na ng Iligan. Wala namang perpektong pamilya. Kaya malaki man o maliit, iba pa rin yung pamilya na nagmamahalan. Kasi kahit hindi man kayo magkita ng napakatagal na panahon, buo at connected pa rin kayo sa isa't isa. And this is something na pwede kong ipagmalaki. Ako hindi ako active sa family activities namin. Kumbaga behind the curtains lang ako. Pero dahil may isa lang akong anak, gusto kong mamulat siya sa ganitong family ties na meron ako. Kasi ito lang yung pwede kong ipamana sa kanya. Wala namang permanente sa mundo, kaya dumating man yung araw na mawala kami as parents niya, meron siyang masasandalan at malalapitan na maituring niyang pamilya. Talagang kinapture ko ang moment na ito kasi bihira lang ito sa akin. Sa ngayon, yung mga pangyayaring ito, bilang lang sa daliri. At dahil may 10 araw lang ako, iniwan ko yung sasakyan ko pag uwi ko ng Macau. Meron akong napanood na video sa TikTok na nagtatanong siya. At yung tanong ito, would you rather lose all your memories or never be able to make new one? Napakagandang tanong at napaisip ako ng matagal. Pero yung sagot ko, I rather lose the old. Kasi what's the point of living if you're not gonna make a new memories? 10 araw lang na bakasyon ang binigay sa akin, pero yung 10 araw sapat na yun. You see, one day, you're going to look back and realize that it wasn't happening to you, it was happening for you. And then unti-unti mong marirealize yung maliliit na bagay, magiging malaking impact na siya sa pagtanda mo. I didn't go home for the material things, for the papers, for the monies, for the gifts. I choose to go home for the people who connected me for so long. At yan ang bumuo ng 10 araw ko. So that's it guys. If you want to know more life and story here in Macau, don't forget to follow this TikTok account or kung saan platform man ito napanood because I'll be sharing you more travel tips, guide advice, and as well as this type of content. Thank you for watching. Peace! Bye-bye. Hiningal ako sa paggawa nun